bukas at magpakailanman. Kinukulang po ba ang anak ko? Hindi. May itim na duwende ang sumasanib sa kanya. Namuho ang anak ko! Akin na siya! Tama ng anak ko! Ibalik mo siya sa akin! Ba't ako nandito? Sino ka? Isa akong kaibigan. Ayoko dito. Gusto ko na umuwi. Ako harapin mo! Ako ang kalabanin mo! Magpakita ka! Ang mga naitalang kwentong bayan o folklore, gaya ng kapre, tikbalang, manananggal at duwende, na ating mga narinig na yan o nabasa o napanood, sadyang mahirap paniwalaan dahil ang mga ito ay nababalot ng hiwaga at kababalaghan. Isa ka rin ba sa nagsabing, to see is to believe? Totoo nga kaya ang mga ganitong mito o myth o sadyang bunga lang ng imahinasyon? Kakaiba ang ikikwento namin sa gabing ito dahil nanay mismo ang nakasaksi sa mga pagbabago sa kanyang bunsong anak na iniuugnay nila sa kapangyarihan daw ng isang duwende. Dito masusubok ang tibay ng pananampalataya ng isang ina. Maagaw lamang ang kanyang anak sa kampo ng kadiliman sa episode nating pinamagatang Itim na Duwende, The Myrna Laison Story. Nay, huwag niyo po ako iwan, Nay. Huwag na po kayo bumalik po na kanila, Nay. Huwag niyo po ako iwan, Nay. Hinihintay na ako ng mga amo ko. Nay. Tama na. Nay. Tama na. Nay. Tama na. Nay. 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 Nay, huwag niyo po ako iwan. Nay. Kawawa ka naman, Rex. Wala ka ng nanay siya? Bakit? Di ka ba mahal ng nanay mo, ha? Uwi na tayo. Pupulit sila nga sa Wag na, okay na yan. Tama na yan. Yan na, uwi na tayo. Sir, dali. Tama na. Myrna, kwento mo nga sa amin bakit bumalik ka sa Bicol noon at bumalik ka sa mama mo, no? Sa Malabon po kami Malabon, nakatira oo. noon. Oo. Ayun po kasing tinitira namin. Diyan siya po yun eh. One time po nasunog po yung bodega na yun. Oo. Yung asawa ko po namatay din. So wala po akong choice kundi po bumalik sa nanay ko po. Doon po muna kami tumira. Pero ilang taon lang, bumalik ka na naman sa Manila, di ba? Opo. Bakit? Kasi po kailangan ko rin pong magtrabaho bilang ako po ang breadwinner. Nay! Kumusta na kayo dyan sa Bicol? Naku, nabalitaan niyo ba yung mga batang kinikidnap? Tapos binibenta yung laman loob? Diyos ko naman, napakahalang ng kaluluwa ng mga gumagawa ng ganyan. Ay naku, Nay. Nangyayari talaga yan. Ang dami nang nawawalang bata. Si Aiza, nandiyan ba? Pakausap naman. Aisa, mama mo. Oh, Ma, Aiza! Anak, kumusta ka? Naku, anak. Si Rex, ha? Kailangan mo bantayan. Alam mo, ang daming nawawalang bata dito. Ma, wala naman pong mga kidnapper na kumukuha sa mga bata dito eh. ang meron po, engkanto. wait, kung bata ka ha, huwag mong ginagawang katatawanan yung mga yan, ha? Hoy, saan ka na naman galing? Ba't ang dungis-dungis mo? Ma, pagalitan niyo nga po yan. Huwag ganyan, ha? Huwag kang pasaway. Huwag mo pahirapan ng lola mo tsaka ang ate mo. Alam mo naman yung lola mo. Baka mamaya lumala yung diabetes niyan. Pati yung Kuya Ariel mo, baka magalit sa'yo pag nalaman na pinapahirapan mo sila dyan. Ma, kailan ka po ba kasi uuwi? Natatagalan pa, anak eh. Hindi ko kasi maiwan yung anak ng amo ko. Buti pa nga po sila, naaalagaan nyo. Ma, miss na po kita. Miss na miss ko rin kayo dyan. Pasensya ka na, anak, ha?
Kailangan talaga magsakripisyo eh. Lahat naman itong ginagawa ko para sa inyo. Eh ma, sana nga po, magkasama-sama na tayo. Si Papa patay na. Si Kuya may sarili ng pamilya yun. Tapos, ikaw wala ka pa dito. Sana nga magkasama-sama na tayo ulit. Eh ma, parang di mo na yata kami mahal eh. Rex! Huwag kang bastos kay Mama! Bumalik ka nga dito! Hindi na. Hayaan mo na. Pagpasensyaan na lang natin. Butchoy, uwi na kaya tayo? Umuwi ka mag-isa. Mangunguha pa ako ng santol dun. Pwede, bala ka dyan, basta uwi na ako. Di umuwi ka. Duwag ka naman eh. Anong duwag? Eh, naniniwala ka nga sa mga kwento-kwento na may nagpapakita mga engkanto dito eh. Bobo ka ba? Tingin mo naniniwala ako dun? Hindi ah. Sus, bala ka nga dyan. Oh, ano nangyari sa'yo? Sakit. Aray! Aray! Aray, di ko magalayo pa ako. Ang sakit. Wala ka. Baka nanuno ka na. Uy, matawa talaga to. Aray, ang sakit. Aray. Oh, ano nangyari sa'yo? Ang sakit. Aray, aray. Aray, di ko magalayo pa ako. Ang sakit. Wala ka. Baka nanuno ka na. Uy, matawa talaga to. Aray, ang sakit. Aray. Ba't ako nandito? Sino ka? Huwag kang matakot. Isa akong kaibigan. Teka, parang naliligaw ka. Tutulungan kitang makauwi sa inyo. Ano daw yung nangyari noong araw na nawala na lang bigla yung punso mo? One time po, niyaya po siya ng, yung kaibigan niya, kapitbahay din po namin. Oo.
Eh, siyempre po, sanay po yun doon sa kakahuyan. Kasi relocation po yung tinirhan namin. May mga ilog po doon. Yung anak ko po, hindi po sanay doon sa ilog, sa mga kahoy. Eh, sinama po siya doon. Hindi alam ng nanay ko at ang kapatid niya. So, doon po, nawala po siya roon. Nung bumalik po siya, tila po ba, nag-iiba na yung ugali niya, yung kilos niya. Doon po siya, nauna po yung kaibigan niya. Eh, siya po'y nahuling umuwi po. Matagal ba silang nawala? Siguro po mga yung buong araw na yun. Anong kinikilos niya? Nagsasalita po siyang mag-isa, tapos parang tulala na po siya. Agad na umuwi si Myrna upang alagaan ang kanyang anak na si Rex. Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako! Tama mo ako, di ba? Ano nangyayari sa'yo, anak? Alam eh. Hindi ko rin alam. Nagkaganyan siya mula nung araw nung nawala siya. Anak? Anak, ano nangyayari sa'yo? Namuho ang anak mo! Akin na siya! Anong ginagawa mo sa anak ko? Anong ginagawa mo sa katawan niya? Sinusumpa ko! Hindi mo na siya makukuha! Katawan ng anak ko! Ibalik mo siya sa akin! Hindi mo siya makukuha sa akin! Katawan ng anak ko! Iwanan mo siya! Hindi mo siya makukuha! Bitawan niyo ako! Sino ka? Iwanan mo ang anak ko! Umalis ka sa katawan ng anak ko! Rex? Ma? Rex? Rex, anak ko. Ano? Anak. Ma? Anak. Anak. Ano nangyari sa'yo? Andito na ako, anak. Andito na ako. Rex, tumigil ka na. Akin ang anak mo! Hindi mo siya makukuha! Umalis ka sa katawan niya para awa mo na! Bitawan niyo ako! Iwanan mo ang anak ko! Anak! Anak! Bitawan niya, anak! Iwanan mo ang anak ko! Bitawan mo siya! Bakit mo ba ginagawa ito? Lumayas mo na yung anak ko! Iwanan mo na siya! Mahal na rin! Wala ka magagawa! Simula pa lang, pinatay mo na yung sariling anak mo sa malang loob! Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako! Hindi anak mo! Bitawan niyo ako! Hindi mo ko ang anak mo! Akin na ang anak mo! Sinusumpa ko yan! Tawad niyo ako! Diba? Iwanan mo ang anak ko! Balik mo na siya sa akin para awa mo na! Ikaw pumatay sa sarili mong anak! So ano-anong mga ginawa mo mga pamaraan para mapabuti yung kondisyon ni Rex? Uminto po ako sa pagtatrabaho. Tapos doon tinutukan ko po siya. Doon na po ako tumira sa Bicol. Hindi na po ako bumalik sa Maynila. Nag-resign na po ako ng Nag-resign trabaho ka, para oo. doon na lang po ako mag-stay. Saan mo pinatignan si Rex? Saan? Saan kayo nagtungo? Mga albularyo po. Albularyo. Opo. Sunugin ka ng liwanag ng Diyos. Tablan ka ng kanyang kapangyarihan. Gapusin ka ng kanyang kabanalan. Panginoon, balutin mo siya ng iyong banal na apoy.
Linisin mo ang kanyang dugo, isip at kaluluwa. Wakasan mo ang anumang sumpa, anumang pananakot, anumang pang-aalipin. In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti, Deus omnipotens, lux eterna et invicta. Expelli omnem spiritum immundum et malignum. Kinukulang po ba ang anak ko? Hindi. May itim na duwende ang sumasanib sa kanya. Ngayon, maalala mo na ang buong kaganapan kung bakit kanya ginagambala. Ba't ako nandito? Sino ka? Huwag kang matakot. Isa akong kaibigan. Teka, parang naliligaw ka. Tutulungan kitang makauwi sa inyo. Bago ka umuwi, kumain ka muna. Ayoko. Tsaka anong klaseng pagkain yan? Ba't kulay itim? Sambaho! Ayoko dito. Gusto ko na umuwi. Maawa kayo sa akin. Nung dating naikwento po niya, sinama daw siya ng isa sa palasyo, sa mga ganon. Tapos, sinama siya Sa palasyo ng duwende. sa palasyo ng Opo. duwende. At ano daw ang nakita? Anong ginawa niya sa palasyo ng duwende? Napakaganda daw po. Tapos hinainan po siya ng mga pagkain po, yung mga itim na pagkain po. Pero ayaw daw po niya, nagalit, tinabig niya, parang tinabig niya yung pagkain, yung sa lamesa, mga itim, kasi hindi siya sanay doon. Oo. Nagalit daw sa kanya eh. Oha. At tapos? Kaya yun, nung nakauwi na siya, siguro kaya nung nagalit siya, ayun, naging tulala na siya, parang gano'n na po. Oo. Nanlilisik na yung mga mata niya, mga gano'n. Tama ba yung natatandaan ko na dyan sa kwentong yan puti yung duwende, pero nung ayaw niyang kainin yung pagkain na itim, naging itim. ang mga duwendeng kasama niya. Opo. Tama ba yung akin naalala? Opo. At iba na daw yung itsura ng mga duwendeng na nakaharap niya. Iba po. Ano ngayon ang nangyari doon? Ayun po mga itim na duwende po. Kasi yun po yung nagpapaano sa kanya, parang masamang espiritu. Oo nga. Yun ang nagmatapang. Kaya naging matapang siya. Tapos minsan nung gumagapang na po siya. Gumagapang na po siya sa sahig. Tapos yung mata niya parang kaganon, nanlilisik na. Nanlilisik yung mata niya? Opo, sumisigaw siya maghapon. Habang lumilipas ang mga araw, patuloy na pinahirapan ng itim na duwende si Rex. Hindi iniwan ni Myrna ang kanyang anak at kumonsulta din sila sa ibang mga manggagamot. Subalit bigo sila na matulungan ng mga ito. Nanlilisik yung mata niya. Sumisigaw siya maghapon. Ang ginagawa ko naman po,
eh meron po kaming holy water noon. Tapos lagi akong merong binasbasan na langis. Yung po, binubuhos ko sa ulo po niya. O pagka ganon, ano na reaction niya? Natatahimik po siya. Parang nakakatulog po siya. Tapos pagka nagising po siya, sabi, Mama, bakit dito ako natutulog? Minsan sa may Nagugulat siya pintuan, kung nagugulat siya. Bakit dito ako natutulog? Sabi ko, hindi mo ba alam? Sabi, hindi. Ganon. Kumakalma po siya. Tapos kinabukasan na naman, pagka umpisa na naman ang sumpong niya. Parang labas-pasok ba yung sumasapi sa kanya. Lumabas ka riyan! Lumabas ka! Ako harapin mo! Ako! Ako ang kalabanin mo! Magpakita ka! Huwag yung batang walang kamalay-malay at walang kalaman sa'yo! Tama na, anak ko! Tama na! Tama na! Tama Magpakita ka sa akin! Magtuos tayo! Demonyo ka! Lumabas ka! Asa ka ba? Tama na, anak ko! Tama na! Kung may kasalanan nito, inay. Kung nandito ako, di sana naprotektahan ko si Rex. Sana nagabayan ko siya. Wala akong kwentang ina. Anak, hindi totoo yan. Mabuti kang ina. Mabuti kang tao. Malaking isinakripisyo mo para sa mga anak mo. Para saan yung sakripisyong yun? Para saan pa? Hindi ko man lang mapagbigyan yung anak ko. Namamalagi dito para makita ko siya lumaki. Huwag mo sisihin ang sarili mo, anak. Kahit na sinong ina, anak, titiising mapalayo sa mga anak niya. Basta't mabigyan lang sila ng magandang kinabukasan. Wala kang pagkukulang. Huwag mo sisihin. Nay! Nay! Nay, ano nangyayari sa inyo? Nay! 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 Nay, ano nangyayari, Nay? Tulong! Nay! Yung nanay ko po, na-stroke na po yun. Dito pa sa Maynila po, na-stroke na po yun 2 times. So, pang 3 times po niya, na-stroke siya sa probinsya. Tapos po, may diabetes pa po siya. So, na-bedridden po siya. Kaya, bali po, 2 na yung inalagaan ko for almost 7 months po bago siya namatay. Mamamatay tayo kung hindi ako kikilos. Ngayong nalibing na yung lola mo, bumalik ka na dito. Dito ka na muna. Pagpatuloy mo yung paghahanap mo ng trabaho sa bayan. Nakausap ko na rin ang kuya mo. Babalik ako ng Maynila para magtrabaho bilang katulong. Isasama ko si Rex para mapatingnan ko siya sa doktor. Ma, seryoso po kayo? Kapag sinabi ninyo sa mga doktor na sinasaniban ng itim na duwende si Rex, pagtatawanan po nila kayo. Wala akong pakialam kahit na pagtawanan pa tayo ng buong mundo. Ang importante sa akin, gumawa ako ng paraan para mapabuti ang kapatid nyo. Sorry po Pati po kayo nahihirapan dahil sa akin. Sorry po kung pabigat po ako. Hindi, adapt. Napabigat. Gagawin natin ng lahat para maging okay ka, ha? Paglalaban kita, gagawa natin to ng paraan, hindi tayo susubo. Mayandiyan na naman siya, ma. Pabayaan mo na kami! Parang awa mo na! Ano bang ginawa niya sa inyo? Demonyo ka! Hindi ako natatakot sa'yo! Lumayan mo na kami! Parang awa mo na!
Eh bukod dun sa itim na duwende, meron pa ba raw nakita si Rex na ibang mga kung ano mang... Sa likod namin ng bahay po namin kasi mga kakahoy po kasi yun. Oo. May mga mangga, may langka. So one time po, nakakita rin siya ng yung puting parang lumulutang, puti. Nakita daw po niya. Iniisip ko nga kung may third eye ba siya, bakit siya nakakakita ng ganon. Kahit nakaluwas na sa Maynila si Nelly, sinasaniban pa rin ng itim na duwende si Rex. Dahil dito, labis na nahirapan si Myrna na pagsabayin ng pagtatrabaho at pag-aalaga sa anak. Dali niyo na yan sa barangay. Naku, baka saktan pa niya yung mga anak namin. Ba? Nak! Huwag niyo sasaktan ang anak ko! Hoy, Mirna, to saan ba yung cheese? Demonyo ka, tama na! Na nasasabihan na itim na duwende yung anak mo? O baka naman baliw lang yan. Pwede ba? Umuwi na lang kayo sa probinsya. Baka mamaya, masaktan yung mga anak namin. Hindi baliw ang anak ko! Mirna, ano ba kayo? Kumalma nga! Kailangan ng tulong ng bata! Mirna, naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Nakakita na rin kasi ako ng ganyan sa probinsya namin. May magaling na manggagamot akong kakilala. Matutulungan ka niya. Kwento mo nga yung naging medium ka sa kanya. Yung pong kapitbahay namin, meron po siyang kilalang magaling na manggagamot po. Oo. Habang nagtatrabaho po ako doon. Tapos, kasi po hindi siya pwedeng sumama sa bahay ng manggagamot, tinawag lang po niya sa bahay. Tapos po, nung ginamit akong medium, sabi po ng manggagamot, hawakan ko yung kamay ng anak ko po. Nung hinawakan ko po yun, tila po nakaramdam ako ng pamamanhid ng ulo po. Tapos, nahilo na po ako. Tapos po, sigaw ako ng sigaw, lakas po ng sigaw ko. So, sinanibang ka ng ano? Ano sumanib sa'yo? Yung duwende po, kinausap niya through sa akin po. Yung nakasanib sa anak ko, ako po, sinanibang ka ng duwende. Opo. Balik niyo ako doon sa katawan mo! Hindi ka namin nahayaan na makabalik sa katawan niya. Patayin mo kayong lahat! Sa kaibigan ko! Nagdima po ako sa lakas ng lupa at kalangitan. Nilalang ng katawan mo. Umalis ka sa katawan niya. Bumalik ka sa pinanggalingan mo. Hindi ka kinikilala dito. Wala kang kapangyarihan dito. Layas! Nay, huwag niyo po ako iwan, Nay. Huwag na po kayo bumalik po na kayo nila, Nay. Huwag niyo po ako iwan, Nay. Hinihintay na ako ng mga amo ko. Nay! Tama na, Nay! tama na. Nay! Tama na. Nay! 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 Nay, huwag niyo po ako iwan. Hindi na lumabang kami na! Wawa ka naman, Rex. Wala ka ng nanay, ha? Bakit? Di ka ba mahal ng nanay mo, ha? Uwi na tayo. Pupulit siya nga daw sa Wag na, okay na yan. Tama na yan. Yan na, uwi na tayo. Sir, dali. Tama na. Hindi na makukuha ang buhay mo! Hindi na! Dahil inutil kang ina, wala kang kwenta! Inutil ka! Hindi ako perfectong ina! Hindi ako perfectong ina! Pero mahal ko yung mga anak ko! Hindi mo makukuha si Rex! Gagawin ko ang lahat para ilaban siya! Para mawala ka sa kanya! Hindi mo makukuha yung anak ko!
iyong paniniwala tungkol sa mga duwende? May I know? Yes po, Ma'am Mel. Ang mga duwende kasi is parang it is deep already in the Filipino culture. No, bilang psychiatrist, we should be able to gather na ito ay isang malaking factor sa beliefs ng mga Filipino na it can really affect how they look at things, no? So talaga pong tinitignan namin at during the interview po talaga ay tinatanong po namin yan. From a doctor's point of view, ito ba totoo o katang-isip lang? Yung mga nakakakita at nakakasalamuhan ng mga duwende, Doc? Being a scientific person, hindi po ako naniniwala. However po, sa mga pasyente kasi po, nasa-cite nila, nasasabi nila na ang kanilang paniniwala sa duwende, we take that into consideration po. That they do believe in these myths, no, and that it can really affect how they decide, kung paano sila mag-decide on the treatment. No. Kaya po, importante rin po na malaman namin. Yung sa mga pasyente, katulad nung anak nitong si Mirna, hindi po ba yung ating subject for this episode? Yung anak niya, si Rex, nawala daw siya sa kagubatan, kakita ng mga duwende. Kasi immediately after nung karanasan ng bata, nag-iba na daw yung mga ginagawi ng bata. Ano kaya ang sanhi? Yung nangyari dun sa bata, nagdeliryo, epekto kaya yon nung karanasan niya sa itim na duwende, Dok? Maaari po talagang ito'y maka-apekto sa kanya, no? Maaaring hindi dahil sa duwende, specifically, kundi yung pagka-wala sa gubat o pagka-wander niya sa gubat at meron siyang certain na takot na naramdaman na nagdulot sa kanya ng matinding kaisipan. Marami po tayong mga examination na po ngayon na pwede nating i-specify kung ano po talaga, kung ito'y sakit medikal, naapektuhan po ba ang kanyang pag-iisip, no? Maaring dahil po sa mga paniniwala doon sa lugar nila, talaga pong nagdulot sa kanya ng matinding stress, anxiety at takot, fear. At yun na po ang pinaniwalaan. Dito ba sa kasong ito, pwedeng ganun din na walang kinalaman yung supernatural yung duwending yun? Kung hindi, ito'y may pinagmulan din sa kung papaano siya pinalaki at sa kapaligiran na kanyang ikinalaki? O kinalakihan, Dok? 100% po, Ma'am Mel. No? Kasi dapat may gabay talaga ang magulang na magpaliwanag at mag-explika kung ano yung mga nangyayari. Kung wala tayong ganong atensyon na nakukuha o guidance sa mga parents natin, o kaya kahit sino pa man na significant other, tandaan po natin na ang buhay ng bata nahahati sa tatlo, no? Eskwelahan, sa bahay at tulog. So 1/3 of their lives, no? Kung wala po yung 1/3 na gabay sa magulang, no, medyo nakukulangan po tayo ng mga karapat-dapat na makuha niya na gagamitin niyang arma sa paglaki, yung how to cope with stress, no? Paano siya makakuha ng certain values sa life, na mga prinsipyo na kanyang i-manifest during his adult life, no? So nandun din po yung pagkaroon ng pagkatatag ng naturalesa, no, na hindi isang stress lang sa buhay, isang dagok lang, isang problema, hindi ka na makapagtrabaho, makapunta sa eskwelahan o makafunction bilang isang tao. Parang naluluha-luha ka. Nakikita ko dito layo ko sa iyo, pero nakikita ko na naluluha-luha ka. Ibig mo ba sabihin na parang nakonsensya ka? Yes po. At bilang ina, parang may nadama kang pagsisisi na iniwan mo yung anak mo. Yes. Kuminsan ba naiisip mo na baka meron ka rin namang kasalanan o pagkukulang? Dahil sa hindi ko po natutukan ng pagkabata niya. Hindi ko po siya nasubaybayan dahil ano ko lang siya sa mga nanay ko, sa pamangkin ko. So wala akong time na alagaan siya. Kung naalagaan ko siya, kung natutukan ko sana siya ang pagkabata niya, siguro po hindi mangyayari yun. Kaya
Yun po ang pinagsisihan ko po na hindi ko nagawa sa kanya. Hindi ako perfectong ina. Hindi ako perfectong ina. Pero mahal ko yung mga anak ko. Hindi mo makukuha si Rex. Gagawin ko ang lahat para ilaban siya. Para mawala ka sa kanya. Hindi mo makukuha yung anak ko. Mama! Ma? 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 Anak ko. Hindi kita pababayaan. Ma? Ano nangyari pagkatapos nun? Kamusta si Rex? Nawala na ba yung... Simula po noon, parang naging kalmado na siya. Yung, hindi na siya yung lagi-lagi, magagalit, magdadabog. Unti-unti po siyang naging kalmado noon, mahinahon. Congrats, anak. Sa wakas, matutupad na rin ang pangarap mo makapagtrabaho sa abroad. Maraming salamat po sa sakripisyo ninyo. Para sa amin, ni Rex at Kuya Ariel, kahit wala na si Papa, na itaguyod pa rin po ninyo kami na mag-isa. Ma, kapag naging engineer na po ako, patatayuan ko po kayo ng malaking palasyo. Nak, salamat pero hindi na kailangan. Basta magkakasama tayo, maligaya na ako. Oh, kaya baka naghihintay na yung kuya niyo sa sasakyan. Ano yung maaaring matutunan kaya ng mga ibang magulang dyan sa iyong naging karanasan na yan? Lalo na yung mga ina na talagang, alam mo na, kailangang iwanan ng mga anak niya para makapaghanap buhay siya. Anong magandang payo mo? Yun nga po, sana po kung maaari lang, siyempre mga single parents, kung maaari lang, dito na lang muna tayo magtrabaho kasama ng anak natin sa malapit lang. Para naman po, hindi natin iwanan yung anak natin kasi po, yung childhood, di po ba, yun ang pinaka-crucial na stage ng childhood po. Yun kailangan talaga ang nanay. So, ganun din po. At saka po, kailangan nating mag-endure ng hardship, yung mga pagsubok, pananampalataya. Yun. Yes, yun ang maganda. Kay Lord lang po. Kailangan talaga. Dahil kung hindi po kay Lord, siguro wala na rin. Thank you very much and God bless you. Thank you. Thank you din. Ang kasong ito ni Mirna at ng kanyang anak ay posibleng lumikha ng iba't ibang opinyon. Ito nga ba'y may kinalaman sa paranormal o bunga lamang ng balisang pag-iisip ng isang bata? Mainam sana kung naidulog ito agad sa isang profesional ng naagapan. Ano pa man yan, wala pa rin tatalo sa pagmamahal at aruga ng isang ina. Mga ka-millennials, Gen Zs at Gen Alphas, what is supernatural to us is nothing before our super powerful God.
Ngayon, bukas, at magpakailanman. Nung iniwan tayo ng papa mo, nasaktan ako para sa'yo. Feeling ko kasi parang inanakan lang ako tapos iniwan. Tapos na yon. Ibang chapter na tayo ngayon. Si Lara na lang ang connection mo sa kanya. Ano ba yung totoo? Siguro nga totoong may babae ka, no? Huwag kang pipili ng lalaki na kagaya ng papa mo. Walang paninindigan. At gaya ng Papa Romy mo, na marupok at taksil. Ito nga pala si Tita Fernan mo. Siya yung sinasabi ko sa'yo na kaklase ko dati. Gusto ko siya. Gusto niya ako. Di ba pwedeng subukan mo na namin? Mas gusto ko sanang suportahan mo na lang kung ano makakapagpaligaya sa akin, anak.